salamat din po kay Father Rex Armona at kay Father Rodrigo for inviting me to be one of the speakers. It's such an honor. Noong November 18, 2016, tayo po ay binanggol ng isang balita, isang patagong aksyon, kung saan nilibing ng patago si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayan. Kami po, kasama ko ang mga kabataan na gaya ng karamihan sa inyo. Kasama ko ang mga kabataan dito sa Bicol, sa buong bansa, sa buong globe. Because kami po ay walang communication sa bawat isa sa amin. Hindi po kami makatulog. Alam mo yung pakiramdam na, bakit ganon? Isang diktador na pinakalsik ng bayan, pagkatapos nakita natin na inilibing sa libingan ng mga bayani. Nakakahimbal, nakakagalit, sobrang galit ang aming naramdaman. Kaya hindi kami nakatulog. Parang nakakaiyak, parang isipin ko naman dun sa mga pinakay niya, napakaraming panahon ng martial law. Bakit kailangan siyang gawing bayani? Mga mahal kong kababayan, kung tayo po ay pupunta sa libingan ng mga bayani, meron po doon words inscribed in gold letters. Nakalagay po doon, pag kayo ay pumunta, ito ay sasalubong sa mga bisita, sa mga kamag-anak ng mga namatay, at sila po ay nakalibing doon sa isang napaka-honorable na libingan ng mga bayani. Nakalagay po doon, at gusto ko lang pong basahin, at baka may makalimutan ako. Sabi po doon, I know not the circumstances of his birth, but I do know the glory of his death. Ito po ang nakalagay sa libingan ng mga bayani, at ito rin po ay kasama ng mga puting krus, na ito po ay nakapaikot sa libingan ng mga bayani. Kasama po nito ang isang monument kung saan ito po ay isang mark ng mga bayani na walang unknown soldiers. Ito po, libingan ng mga bayani, ay isang hallowed ground, not only for the men and women of our armed forces who made the ultimate sacrifice for our flag and for our country. It is also a resting place of countless statesmen and public servants who gave their lives in the service of this country and its people. It is also a sacred ground for our few men and women of science, arts, and letters who brought honor and dignity not only to their profession, but also most importantly to the Filipino nation. I know not the circumstances of his birth, but I do know the glory of his death. These were the words offered not only to console us, but to inspire us that no matter where you came from, no matter how poor you are, you can serve our country honorably. These are words for our lowly soldiers, that no matter how hard your job is, they have to stand and honor what they have actually pledged for. And that is to fight against anything, against human rights, and also in order to promote whatever is for our country and for the people. These words ring into my ears, but not until November 18, 2016. These words now ring hollow to those who would ever set foot on the resting place of heroes, because the place was desecrated because of the burial of a dictator who was booted out of the country. Isang diktador na pinalayas natin, pinalis natin sa aking bayan, pagkatapos ng halos 2 dekadang pagiging presidente, dahil pinatay niya ang more than 3,000. Actually, mas doble ho ngayon ang ginawa ng ating presidente. Pero kanya pong pinakulong ang
despite the fact that he was the president of our country. And today, I am honored to join all of you in celebrating the Day of Human Rights. Let us not forget the many people who died during martial law. Sobrang insulto po sa atin na ang killer, ang oppressor, ang tormentor ng napakaraming Pilipino ay ngayon ay inilibing sa libingan ng mga bayani. Huwag po natin kalimutan ang mga tao na nagbis ng kanilang buhay ng panahon ng martial law. Si Liliosa Hilaw ay isang napakabatang taga-Sorsogon, Bulan Sorsogon. Siya po ang editor-in-chief ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Student Publication. Gagraduate na po sana siya bilang isang cum laude. Ngayon po, siya ay makikita sa historical books kasi siya po ang pinakaunang babae na student activist na pinatay ng panahon ng martial law. Paano po siya pinatay? Dinampot siya ng mga sundalong lasing, ikinulong, nirelip ng paulit-ulit, nakita ang kanyang pangkal, wala na po naman. Ang tiyan, all the internal organs were removed in order to cover the human rights violation, in order that they will also not show that he was raped repeatedly. As a doctor, I feel so emotional today. It's because 3 doctors were killed during martial law. They were not just doctors, but they were prominent doctors. One is Dr. Jackie Iscandor, taga-Sorsogon din po siya. Siya po ay specialista sa cancer. Noong 1970s, wala po ang specialista sa cancer, pero siya po ay specialista sa cancer sa University of the Philippines. Napakagaling na doktor. Anong kasalanan niya po? Dahil siya ay tumulong sa mahihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Noong panahon ng martial law, pag ikaw ay isang doktor, bawal sa iyo ang tumulong sa mahihirap kasi pag-ihina lang ang kanilang isang rebelde. Kami po mga doktor ay sumumpa. We actually have the Hippocratic Oath at sinabi ko doon, regardless of race and color, regardless of the capacity to pay, men or women, bakla man yan, yan po ay gagamutin natin. Pero yung panahon ng martial law, ito po ang ginawa ni Marcos. Pinatay din po niya si Dr. Bobby de la Paz. Isa po siyang magaling na doktor. Kasama niya si Sylvia, pumunta sila sa Samar at sa Leyte para tumulong sa mga mahihirap. Siya po ay pinatay. Ang isang doktor na aking consultant sa University of the East, kung saan po ako nag-aral, siya po ay pinatay dahil nagsabi siya ng totoo. Si Marcos po, nung dineclare na ang martial law, marunong din po ang Diyos. Binigyan siya ng sakit na walang gamot. Ang dalawa ng kidneys po, kailangan i-transplant kasi yung unang transplant niya ho ay hindi naging successful. At dahil po doon, tinago niya ang sakit niya. Sinasabi niya siya ay nabaril lang, mayroon siyang scar dyan. Pero ang totoo po noon, nag-transplant na siya, may sakit siya. He was so very sick. And because of this, hindi siguro ma-attend ng kanyang doktor. Yung pinaka-top doctor ng kidneys noong panahon na yun, si Dr. Bakay. Siguro, may lahi ng Bicol yan. Consultant namin. Nung sinabi na po sa Pittsburgh Press sa Amerika na indeed Marcos had already transplant of the kidneys, he was killed after a few hours. Ladies and gentlemen, ito po ba ang gusto natin yung manumbalik sa bayan natin mahal? Gusto po ba natin bumalik ang martial law? Huwag naman po. Kaya po ako kahit ako doktor, kahit busy po ako sa aking paggagamot, sa aking pagtuturo, kailangan natin lumabasok. Tulungan natin po, kaya natutuwa ako sa simbahan kasi kailangan natin, baka kasi isang araw, pag-ising natin, may martial law na. Ang presidente natin sinasabi na, i-lift na niya ang writ of habeas corpus. Ang kabataan, natutuwa ako kasi kayo ang kasama natin sa pagtulong po upang mapigilan ang ating gobyerno na ibalik ang kanilang mga masamang balak. Wag ho natin hayaan. Wag ho rin natin kalimutan si Hilda Tarciso. Maraming church workers dito. Siya po ay rape, paulit-ulit. Bilang church worker, nakakapangamba naman po ganun. He was confined to 7
torture. They also did psychological and emotional torture by solitary confinement and isolation. And some suffered mental torture by threats of imminent death by rape and harm to their families. Sexual violence against women was common, and women were stripped naked, made to sit on ice blocks, stand on cold rooms, raped and sexually assaulted using eggplants smeared with chili peppers, and the survivors and the families were left behind by victims of the regime that are still haunted by trauma. Up to now, they are still haunted with trauma. Ang martial law po ang pinaka-maitim at kahindi-hindi na kabanata sa history ng Pilipinas. I was 10 years old when martial law was declared. I was able to see the tortures. I was also able to see what Marcos has done. And with this, ladies and gentlemen, my fellow kababayan mga Bicolano, tulungan po natin, magdasal po talaga tayo. Ako araw-araw po, gabi ko yung sinasabi niyo. Nagsimbahan na 9 o'clock, talaga po nagdadasal po kami. Lalo po tayong dapat magdasal kasi mayroon po tayong mas mahigpit pa na berdugo. Ang sabi po ng ating presidente, ginawa niyang paglilibing kay Marcos, he says it was intended to bring closure. It brought division, hindi po closure. Better that Marcos was buried in Baca beside his mother, which was his last wish, and where he lived love rather than in the libingan ng mga bayani. President Duterte said, we show forgiveness to Marcos. But even the church, we know, we have to go to confession, admit our sins. We repent and we do penance. But Marcos has never admitted their sins. They also never asked for forgiveness. Why would he be now buried in the libingan ng mga bayani? For all the pageantry that they had lavished upon themselves during the 21 year of reign, the Marcoses were unceremoniously booted out of Malacanang.
nor will never know the glory of his death. Hukayin po natin ang bangkay ni Marcos. Hukayin natin ang bangkay na manlilinlang, ang bangkay ng sinungaling, ang bangkay ng pamamatay tao. Hukayin po natin at huwag na po tayong papayag, never again to martial law, never again to martial law. Marcos, isang pala ka lang. Maraming salamat po. Ang bayan kong Pilipinas, sa dugo pinuhunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpakasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan, kaya dapat kang bantayan. Ingatan ka, mahal kong bayan. Sa dugo pinuhunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpakasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan, kaya dapat kang bantayan. Ingatan